tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo na may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin na kanilang mga pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag natnatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sinimulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat, at ang aliping makaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, di sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkakatiwalaan ng lalo ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa linggong ito, sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Patuloy po tayong pinapalalahanan ng ating mga pagbasa tungkol sa ating buhay pangkaraniwan na ating kinikilos sa ating buhay pang-araw-araw. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, araw-araw po tayo tinatawag ng Diyos o tinatawagan tayo ng ating Panginoon sa ating buhay na dapat nating isabuhay ang ukol sa ating Panginoon. Dapat makita ito sa ating buhay pang-araw-araw. Tayo'y namumuhay kasama ang ating Panginoong Hesus, kasama ang ating Pong Hesus Nazareno, na kung saan pinapabuti natin at pinipili natin ang mabuti para sa ating buhay, dahil ito ay may kaukulang bibigyan ng pagpapakahulugan sa ating buhay paglalakbay, hindi lang lamang sa mundong ibabaw, kundi sa ating buhay na walang hanggan. Kaya po ito ang pinapalala sa atin ngayon. Pagsumikapan po natin na hindi tayo maging alipin ng mga kasalanan, o tayo ay palaging
nasa isipan natin ang paggawa ng mali o kamalian o kasalanan na minsan ito ang ating buhay na ating ginugusto. Kumbaga, hindi po natin pinapahalagahan ang buhay na taglay natin na kaloob ng Diyos na dapat ito'y pinagmumulan ng kabutihan, na dapat gumalaw ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito ang paalala sa atin ngayon. Tayo po ba ay patuloy pang gumagawa ng kasalanan? Pinipili pa po ba natin na gumawa ng kasalanan? Sana po sa pagbigay ng Diyos sa atin ng buhay, pinipili po natin na tayo mapabuti. Oo, aaminin po natin, sasabihin po natin, may mga kahinaan tayo. Huwag tayong mamuhay sa ating kahinaan. May Diyos tayong gumagabay sa atin. May Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas upang mamutawi ang kabutihan, makita ang kabutihan ng Diyos sa atin. Huwag po natin itong sayangin. Kaya po ito ang paalala sa atin. Kung tayo po'y natutokso, kung tayo po ay nag-aalinlangan, tayo po ay lumapit sa ating Poong Hesus Nazareno, sa ating Panginoon. Kaya nga po ang ating salmong tugunan, sinabi po natin, sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tunay po itong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung po tayo tumatawag sa Kanya, tinutulungan tayong mapalayo sa pag-iisip natin ng kasamaan. Kung tayo tinutukso, kung tinatawag natin ang ating Panginoon, tunay po tayong tinutulungan niya upang tayo ay mapabuti. Ito naman po talaga ang sanhi natin dito sa mundong ibabaw na ito. Ipakita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating pagkilos. Tawagin po natin ang mayakda ng buhay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Patuloy niya tayong tutulungan. Alam po natin, hindi madaling mabuhay. May kahirapan ang buhay. Mahirap magpakabuti sa panahon ngayon. Pero kung tayo hindi tayo makalimot sa pagtawag sa ating Panginoon, tiyak tinutulungan niya tayo para tayo maahon sa ating ginagawa o sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi na po tayo alipin sa kasalanan, bagkus tayo alipin sa katotohanan ng kabutihan at katapatan na dapat itong itaglay ng bawat isa sa atin dahil iyan ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Bakit po natin ito ginagawa sa buhay natin, mga minamahal na kapatid? Bakit natin ito dapat gawin at isabuhay na palaging ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon? Dahil mga kapatid, mayroon pong isang katotohanan sa buhay natin na darating. May katotohanan na darating sa buhay natin. Ang katapusan natin dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. May hangganan po tayong lahat. Katotohanan po yan ng bawat isa sa atin. Wala pong exempted sa ating lahat. Lahat tayo ay may katotohanan na may hangganan ang buhay natin. Kaya po, sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, maghanda tayo. Humanda tayo. Ano ang paanong paghahanda ang kailangan natin, mga kapatid? Sabi po sa unang pagbasa natin, gumawa ka ng kabutihan. Iyan ang tiyak na kabutihan o paghahanda para sa katotohanan na darating sa buhay natin. Sa ating paggalaw o pagkilos, ito ba ay namumutawi? Ito ang ating dadalhin. Ito ang magiging definition ng buhay natin pagdating ng panahon o katotohanan na darating sa buhay natin, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapalala ng ating Panginoon, pinaghahanda tayo dahil hindi natin alam kung kailan at anong oras darating ang katotohanan sa buhay natin. Na itong katotohanan ito ay minsan kinakatakutan natin lahat, ang kamatayan. Iyan ay katotohanan ng buhay na darating sa buhay natin. Pero hindi po kinakatakutan.
ang kamatayan. Dahil po sabi ko po, ito ay isang katotohanan ng buhay natin, na kung saan ito ang simula ng panibagong buhay na bigay ng Diyos na walang hanggan, magpasawalang hanggan. Pero makakamit lamang natin ito sa paghahanda natin, na kung saan sa paghahanda natin araw-araw, hindi tayo nakakalimot na gumawa ng kabutihan. Hindi tayo nakakalimot na tumawag sa ating Panginoon. Hindi tayo nakakalimot na tayo tulungan ng ating Panginoon. Tiyak ang katotohanan na ito, hindi po tayo matatakot pag dumating ang oras na ito sa atin. Kaya mga kapatid, maraming kaloob ang Diyos sa atin araw-araw. Iyan ay pamamaraan ng Diyos para ipaghanda tayo o maghanda tayo papunta sa Kanya. Paano po natin ito ginagamit sa buhay natin? Paano po natin ito binibigyan ng pagpapahalaga sa buhay natin? Kaya mga kapatid, sa pangalawang punto ng ating pagninilay ngayon, araw-araw kailangan natin pahalagahan ang paggawa ukol sa ating Panginoon. Dahil una na ang Diyos na gumawa sa atin. Una na ang Diyos na nagbigay sa atin. At inaasahan din sa atin ngayon, sa araw-araw nating pamumuhay, dapat nating pahalagahan ang ating pagkilos ukol sa Kanya. Dahil sabi ko po kanina, nauuwi tayo minsan sa walang kabuluhan na paglalakbay. Sa ating buhay araw-araw, sa maraming pagkakataon na bigay ng Diyos sa atin para tayo magbunga ng mabuti, mas pinipili pa natin na mali o kasalanan ang pinipili natin. Kaya mga kapatid, sa mga sa pagkakataon na ito, sa oras na ito, nagpapaalala muli ang Diyos. Nagpapaalala sa atin muli ang ating Panginoon. Katotohanan na darating sa buhay natin. Katotohanan na nandyan ang Diyos nagbibigay sa atin ng paalala. Hindi dapat nating sisihin ang Diyos. Kaya nga po minsan pag may namamatay, bakit Lord ganito ang buhay? Bakit mo po kinuha ang ganito umahal namin sa buhay? Katotohanan yan ng buhay. Dumating na ang oras na hindi natin hawak. Kaya ito ang pinapaalala sa atin. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras na bigay ng Diyos, mahalaga. Dahil iyan ang pinagmumulan kung saan tayo papunta at saan tayo tutungo sa ating buhay. Kahit ilang minuto na pagkakamali mo sa buhay, kung ito ang palagi mong ginagawa, hindi ka makakarating sa tunay nating tahanan. Ngunit ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang ating Pong Hesus Nazareno, mga minamahal na kapatid, patuloy na nagpapaalala sa atin. Patuloy at walang hanggang pagmamalasakit sa atin. Mga kapatid, tunay ang pag-ibig ng Diyos. Tunay na gumagalaw ang pag-angkin ng Diyos para sa ating lahat. Gusto niya tayong makita sa Kanyang kaharian. Pagsumikapan natin ito at ating paghandaan. Huwag makalimot sa kabutihan. Huwag piliin ang kasamaan. Dahil ang kasamaan na ating pinipili kung minsan, wala tong patutunguhan. Ngunit ang kabutihan na dapat mamutawi sa ating buhay, magkakaroon ng kahulugan habang buhay. Ito ang tunay na kasiyahan ng buhay ng tao magpakailanman. Amen.